Hey, what's up mga boss? Manang araw sa lahat. So yun, another high ace na naman na unit na mapupulutan natin ng kaalaman. So mas latest ang high ace na to dahil may AdBlue na, pero the same lang ang kanyang body structure sa mga lumang high ace na naka 1KD. Na makikita nyo ngayon mga boss, yan yung ginawan ko ng tutorial nung nakaraan, 1KD engine na may dalawang radiator, at may tumawa pa nga sa comment section na sa tagal daw niya sa pagmimekaniko ay hindi pa siya nakakita ng may dalawang radiator. Pero hindi na ako nakipagtalo dahil alam ko naman yung sinasabi ko. At dito titingnan natin yung kanyang seatbelt. Ayan, so kanyang production date makikita natin is 2020. So ibig sabihin 3 years ng sasakyan na to at panahon na para i-general PMS para ma-renew dito sa Japan. At yan yung odo niya, 40,765, at naka-automatic na rin ang unit nito. At pupunta na tayo doon sa kabila para maipakita natin yung tutorials na gusto kong ibahagi sa inyo. So ang engine pala nito is 1GD FTB. So napaka-latest. So sa mga mekaniko na nakahawak na ng ganitong unit, ayan, so makikita nyo agad yung pagkakaiba sa 1GD at saka 1KD. So sa isang tingin pa lang malalaman mo na agad. So isa na dito is itong bleeder niya. So dito nakalagay, at syempre bubunga din sa atin itong napakalaking heat exchanger ng EGR system at iba pang mga parts nito. At dito ang makikita rin nating pinakamalaking upgrade sa 1GD is itong kanyang timing chain. Yes, naka-timing chain na to mga boss. So hindi na sa timing belt tulad ng 1KD engine at 2KD. So much for that mga boss. Ito talaga ang pag-uusapan natin, itong kanyang air filter or air cleaner element. At baka sasabihin nyo mga boss, napakasimple ng topic na yan. Pero kapag nagkamali kayo dito sa pag-diagnose mga boss, maaring mapagastos yung customer ninyo. Ngunit hindi pala yon ang problema. First, kapag marumi na ang air cleaner, maaari itong mag-cause ng black smoke. So napaka-basic nito dahil magkulang siya ng hangin at marami ang fuel, so hindi lahat masusunog kaya magresulta ng black smoke. Pero itong ikalawa is ang medyo tricky. So another example to ng air cleaner na napakarumi. So imagine niyo na lang na mas marumi pa dito kung baga barado na yung mga butas. So mangyayari dito mga boss, instead na black smoke ang ilalabas niya, may possibility na maglalabas na siya ng bluish at white smoke dahil siyempre barado ng ating air cleaner. For example, ngayon maghahanap siya ng easiest way para makahigop ng hangin. At ito yon mga boss. Lalo na dahil nakaturbo na ang mga unit ngayon, kaya napakalakas ng suction ng hangin ito. At ito yung tinatawag na breather mga boss, na galing mismo sa cylinder head ng isang engine at konektado ito sa inlet hose ng ating turbo. Kaya kapag sobrang barado na ng ating air cleaner, dito siya sisip-sip ng hangin. At ito yung tatandaan nyo mga boss, itong ating cylinder head cover ay may oil separator compartment yan. At hindi basta-basta lalabas ang engine oil galing sa engine kung normal suction lang ang nangyayari. Pero yun nga, kapag sobrang barado ng ating air cleaner ay mapupersa palabas yung oil dahil sa lakas ng vacuum ng ating turbo. So mangyayari dyan, imbis na oil mist lang ang lalabas, maraming oil na ang papasok doon sa combustion chamber. At dito magkakamali minsan sa pagdiagnose ang isang mekaniko dahil pinipinpoint agad na turbo yung may sira. So kung makakita kayo ng ganito mga boss, ito yung tinatawag na extra air compartment or extra air box para sa quick acceleration and suction na may pundo agad na space para ma-vacuum na yung hangin na rather than sa hangin na galing sa air filter. So much for that. Balik tayo dito sa turbo mga boss, na maaari tayong magkamali kapag hindi talaga natin sinuri ng mabuti. So kung makikita nyo yan, yan yung tinatawag na PCV or pressure relief valve, at isa rin yan sa babantayan kapag nag-stack up yan, maaring mag-replicate ng trouble na blue by ang engine. So ang turbo pala nito is VGT na or variable geometry turbocharger, kung saan napaka-effective ng turbo boost during low RPM and high RPM. At nagpe-prevent din yan sa number 1 issue ng mga lumang turbo, ang tinatawag na turbo lag or delay sa pag-create ng boost during low RPM. At ito rin, paalala ko sa inyo mga boss, kapag nag-failure na ang inyong turbo at lumalabas na yung oil doon sa turbine side or sa exhaust side, so wag lang basta turbo ang gagawin. Dahil kapag naliligo na ng oil ang exhaust system mo, tapos nagpalit ka lang ng bagong turbo, ay maaaring masira ang iyong catalytic converter at uusok pa rin ang iyong sasakyan. Kaya mas mainam linisin mo talaga ang exhaust system para 100% good ang trabaho at hindi ka na magbalik-balik, at syempre masaya at satisfied ang customer. So that's it. Sana may nakuha kayo. Pakisuyong pakisubscribe sa ating YouTube channel at mag-follow na rin sa ating Facebook page. Thanks for watching. God bless a lot. See you at the next video.